Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1476, masalimuot na sitwasyon. Lin Fang, ngayon ang seremonya ng kasal ni Qian. May mga tensyon sa pagitan namin ni Tian Tai, at sa simula ay sinadya naming kalimutan ang mga iyon ngayon, ngunit sa huli, sinaktan mo si Biao at pinahiya si Qian. Dahil iyon ang kaso, kailangan ka naming patayin. Sabi ni Emperor Dong kay Lin Fang. Emperor Dong. Sabi ni Emperor Yu na biglang tumayo. Tumiti siya ng walang pakialam at sinabi. Emperor Dong, ang Chiklan at Tian Tai ay magkaaway talaga. Hindi mo kailangan ng anumang dahilan para patayin si Lin Fang, umaasa lang ako na hindi mo makalimutan ang mga patakaran ng mga emperador. Isa kang senior cultivator kaya hindi mo maaaring salakayin ang aking mga disipulo. Kung hindi, masisiguro kong mawawasak ang Qi Empire at ang Chiklan. Kung inatake ko siya, mamamatay siya sa isang segundo. Gayunpaman, hindi ako lalabag sa mga patakaran. Hindi mahalaga, masasabi ko sa iyo na hindi iiwan ni Lin Fang ang Qi Empire na buhay ngayon. Kung gusto mong makisali, hindi rin ako magpipigil na sumali. Sabi ni Emperor Dong. Ang 6 na sundalo pagkatapos ay agad na nagpakawalo muli ng mga abstruse na enerhiya. Sa sandaling iyon, iniisip ng mga tao kung inayos na ba ni Emperor Dong ang lahat para magpakita si Emperor Shi sa Qi Empire. Sige. Sabi ni Emperor Dong. Tumingin siya kay Emperor Yu at sa iba pa pagkatapos ay nagsabi. Patayin. Boom. Agad na tumakbo ang Qi sa kalangitan. Ang lakas ng 6 na sundalo ay nakakatakot ng magkasama. Ubo, ubo. Sa sandaling iyon, umubo ang kawal ng lupa pagkatapos biglang nanghina. Ano ang nangyayari? Ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zunqi ay hindi maaaring magkasakit. Ang Qi ng iba ay humihina na rin. Sumimangot ang karamihan. Ano ang nangyayari? Kumunat ang noo ni Emperor Dong. Kamahalan, baka nalusan na sila. Sagot ng isang tao. Ang mga cultivator ay hindi maaaring maapektuhan ng ordinaryong lason. Ang mga lason na maaaring makaapekto sa mga cultivator na iyon ay kailangang napakalakas. Ang paglilinang ng lason ay napakabihirang, tulad ng sining ng mangkukulam. Ang mga lason ay mas bihira pa kaysa sa mga alchemist. Tumingin si Lin Fang sa 6 na sundalo at kumunat ang noo. Bigla rin siyang nakaramdam na parang wala siyang lakas. Parang hindi na niya mapigilan ang lakas niya. O hindi. Alam ni Lin Fang ang tungkol sa mga medicinal pill, at alam din niya na ilang hindi kapanipaniwalang hayop lang ang maaaring lason sa mga kaaway. Marahil ito ay lason, isang nakakatakot na kahit na ang mga emperador ay hindi napansin. Emperor Dong. Maraming tao ang nakatingin sa alak na nasa mesa. Baka nakainom din ng lason ang mga emperador. Lahat, ako ay katulad mo. Sabi ni Emperor Dong. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga tao at sinabi. May nagpainom sa atin ng nakakatakot na lason. Lahat ay nag-aalala, ngunit sila ay may pag-aalinlangan. Sino ang gustong lasunin sila? At ang lason na iyon ay napakabihirang at mapanganib. Ang reaksyon ng mga emperador ay nagpatunay kung gaano ito kamandag. Sinong gumawa nito? Sigaw ni Emperor Dong habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Ang kapaligiran ay naging lubhang kalmado. Naririnig pa ng mga tao ang ihip ng hangin. Ito ay nakakatakot na kalmado. Ang lason na iyon ay dapat na mas malakas kaysa sa akin. Sabi ni Emperor Dan, ngunit lahat ng mga emperador ay nalusan na rin. Higit pa riyan, kung nang ahas siyang lasunin tayo, ibig sabihin ay napakalakas niya. Ang mga emperador ay naapektuhan ng lason na iyon ngunit maaari pa ring maglabas ng malalakas na enerhiya. Hindi naman nakakamatay ang lason na iyon, medyo pinigilan lang nito ang kanilang lakas. Lumipas ang ilang oras at walang nakita. Nanatiling katahimikan ang kapaligiran. Emperor Dan, hindi ka ba makakagawa ng tableta para gumaling tayo? Tanong ni Emperador Dong. Umiling si Emperor Dan at sinabi. Hindi ko kaya at kailangan pa rin ng oras ang pagkankak ng mga table tasks. Si Lin Fang at ang iba pa ay bumagsak lahat sa lupa. Sinubukan ni Lin Fang na manatiling determinado, ngunit ang sitwasyon ay nagiging mapanganib. May darating. Sabi ng isang tao habang nabaling ang atensyon ng lahat sa malayo. Isang grupo ng mga tao ang umaakyat sa hagdan. Ang kanilang mga silhouette ay kumikislap, at sila ay kasing bilis ng kidlat. Hindi man lang sila pinigilan ng mga tanod. Xiao Yan. Mukhang nagulat si Emperor Yan. Pang Zi, may ibang nakilala ang isa pang emperador. Chang Fang. Napasimangot si Emperor Devamara at tumingin sa taong iyon sa kakaibang paraan. Papalapit ng papalapit ang mga tao. Pumunta si Xiao Yan kay Emperor Yan. Dumating si Chang Fang kay Emperor Devamara. Slash. Ang mga taong iyon ay lumuhad sa harap ng iba't ibang emperador at sumigaw. Guro. Chang Fang. Bumalik ka na, sabi ni Emperor Devamara, pinayagan ng binatang iyon na tumayo. Masaya siyang ngumiti at sinabi. Magaling, nasa tuktok ka ng ika-9 na layer ng Zunqi, napakataas, tama ba? Guro, malapit na akong makapasok sa Huangqi layer. Sabi ng binata na may matatalas na ilaw sa mga mata. Sige, napakabuti. Sabi ni Emperor Devamara na masayang nakangiti. Ang mga henyo na iyon ay itinuring na mga cultivation monster 100 taon na ang nakalilipas at ngayon ay nakakagulat, bumalik sila. At saka, malapit na silang makapasok sa Huangqi layer. Ipinaliwanag ni Emperor Yu kay Lin Fang sa iba pa. Namangha si Lin Fang, 100 taon na ang nakalipas.
Nakarating na sila sa banal na lungsod at ngayon ay nakabalik na sila sa wakas. Ngunit nakasimangot si Emperor Yu na parang may iniisip. Guro, maaari mo ba akong tulungan na makapasok sa Huangqi Layer? Tanong ni Xiao Yan kay Emperor Yan. Paano kita matutulungan? Tanong ni Emperor Yan na nakangiti sa maningning na paraan. Magiging masaya si Emperor Yan kung makakatulong siya. Guro, tingnan mo ang aking kasalukuyang lakas. Sabi ni Xiao Yan na naglabas ng mga fire energies. Ang kanyang apoy ay naglalaman ng mga itim na bitak sa loob ng mga ito. Cosmic energies, makokontrol mo na ang cosmic energies. Hindi makapaniwala si Emperor Yan. Ang kanyang disipulo ay nasa pinakatuktok ng layer ng Zunqi at kinokontrol ang cosmic energies. Malapit na siyang makapasok sa Huangqi Layer. Kailangan mo lang kontrolin ang iyong puwersa ng mas mahusay. Sabi ni Emperor Yan. Nag-iisip siya ng solusyon para matulungan ang kanyang alagad. Guro, tingnan mo ang aking mga pag-atake ng cosmic energy. Nakangiting sabi ni Xiao Yan. Tumanggo si Emperor Yan. Itinaas ni Xiao Yan ang kanyang mga kamay at inatake si Emperor Yan. Nakangiti pa rin si Emperor Yan, hindi niya namalayan ang nangyayari. Gayunpaman, nang bumagsak ang cosmic energy attack sa katawan ni Emperor Yan, bigla siyang nagmukhang natakot. Bigla niyang na-realize na may mali. Ano ang ginagawa ng kanyang minamahal na alagad? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1477, pitong isda ang nahuli ng kapot. Nang maramdaman niya ang pag-atake, naisip ni Emperor Yan na naghahalusinate siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Matagal niyang pinalaki si Xiao Yan, ng buong puso at masaya. Palagi niyang iniisip si Xiao Yan bilang isang dakilang disipulo. Hindi niya akalain na susubukang patayin siya ng kanyang alagad. Kung inihanda ni Emperor Yan ang kanyang sarili para sa ganoong pag-atake, kahit na may lason, hindi sana ganoon kadaling tumagos ang enerhiya sa kanyang katawan. Sa kasamaang palad, sinusubukan siyang patayin ng kanyang alagad. Si Emperor Yan ay mukhang nasa hindi kapani-paniwalang sakit. Hindi na nakangiti si Xiao Yan, sa halip ay napuno ng pagpatay ang kanyang mga mata. Mamatay. Galit na sabi ni Xiao Yan. Umungal si Emperor Yan sa sakit, ang lupa sa paligid niya ay kumaluskos. Isang fire armor na nabuo mula sa cosmic energies ang lumitaw kay Xiao Yan. Gayunpaman, naputol ito nang maabot ito ng pag-atake. Napaatras si Xiao Yan at umubo ng kaunting dugo. Hindi gaanong maraming tao ang nagbigay pansin kay Emperor Yan dahil kasabay nito, ang mga disipulo ni Emperor Deva Mara at ang iba pang mga disipulo na hindi nagpakita sa loob ng 100 taon ay sabay na umatake. Handa na si Emperor Deva Mara dahil may naramdaman siyang kakaiba. Gumanti siya ng atake at pinalipad ang kanyang alagad. Bakit? Galit na sabi ni Emperor Yan. Guro. Namutla ang mukha ni Fohei dahil nag-aalala siya sa kanyang guro. Nakapagtataka, inaatake ng kanyang kapwa alagad ang kanilang guro. Si Emperor Yu, Linfang at ang iba pa ay lumayo. Sumulyap si Linfang kay Emperor Yan at nalungkot para sa kanya. Ang pag-atake sa iyong guro ay ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin. Si Emperor Deva Mara, Emperor Lei, ang emperador ng Church of the Seer, ang mga emperador ng Chifeng Mountain, ang Sunset Pavilion at ang Magic World Heavenly Palace ay lahat ay malas. Bumalik ang kanilang mga alagad at agad silang sinugod ng may pagtataka. Isip ni Linfang. Tumingin siya kay Emperor Dong, ang araw na iyon ay ang kasal ni Qian, kaya may kinalaman ba si Emperor Dong doon? Kung hindi niya inayos ang event, walang nalasan. Walang dahilan, mamamatay ka na lang, sabi ni Xiao Yan kay Emperor Yan. Guro, nalasan ka, kaya hindi mo makontrol ang iyong lakas. Kung gagamit ka ng enerhiya, sasaktan mo ang sarili mo, nakangiting sabi ni Xiao Yan. Fuhei, umalis ka na. Galit na sigaw ni Emperor Yan. Napapaligiran siya ng apoy, kaya hindi niya hinabol si Xiao Yan. Sa halip, hinawakan niya si Fuhei at nagsimulang tumakbo palayo. Alam niyang wala na siyang gaanong oras. Ang kanyang mga enerhiya ay magulo, at kahit na siya ay buhay pa, ang kanyang paglilinang ay malamang na mapilayan. Boom boom. Sa langit, isang dambuhalang kamay ang nabuo mula sa lupa. Ang piraso ng lupa na iyon ay binomba si Emperor Yan at marahas na ibinagsak siya sa lupa. Tapos may lumabas na silweta. Guro, sigaw ni Fuhei na umuubo ng dugo. Nakatingin pa rin siya kay Emperor Yan, masyadong mabilis ang lahat. Araw ba ng paghatol ng emperador? Ang lahat ng mga alagad mula sa iba pang mga grupo ay malungkot din. Maayos naman si Emperor Deva Mara at ang Empress ng Human Desir na palasyo dahil naharang nila ang mga pag-atake, ngunit ang mga emperador mula sa Sunset Pavilion, Chifeng Mountain, Church of Desir, Island of the Thunderbirds at Magic World Heavenly Palace ay malubhang nasugatan, lalo na si Emperor Lei mula sa Island of the Thunderbirds. Ang emperador mula sa Church of Desir ay mukhang galit na galit, siya ay basang-basa ng dugo at ang kanyang mukha ay nakamamatay na mapatla. Sina Fang Zuan at Fang Ling ay nawasak din. Ang mga emperador mula sa Six Desir at ang Deva Mara Palace ay tumingin kay Emperor Yu. Kanina pa siya sumigaw para bigyan sila ng babala, kaya nagpapasalamat sila. Sa sandaling iyon, ang mga tao ay tumingin sa langit. Ang isang grupo ng mga tao sa itim na damit ay lumitaw at lahat sila ay mukhang napakalakas. Napalibot na nila tayo. Sigaw ng isang tao. May mga tao sa paligid nila.
Ang umatake kay Emperor Yan kanina ay gumamit ng Earth Cosmic Energies, kaya dapat mayroong isang emperador sa gitna nila. Naisip ng karamihan. Saan nanggaling ang mga taong iyon? Nalusan ba nila ang mga ito? At bakit sinasalakay ng mga disipulong iyon ng kanilang mga guro? Sino ka? Tanong ni Emperador Dong. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Ang isa sa kanila ay tumingin sa mensahero at nagsabi, "Kamahalan ng mensahero, ikaw ang namamahala sa Jiuyu at Bahwang, mangyaring ipagpatuloy ang pag-inom at pagkain. Sana hindi ka masaktan sa kahit anong gawin namin. Salamat sa iyong pag-unawa." Tumiti ang sugo, mukhang walang pakialam. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-inom at pagkain. Ang Imperial Assassin Union. Sabi ng isang tao sa sandaling iyon. Kinasusuklaman ng lahat ang Imperial Assassin Union sa Bahwang. Pinigilan sila ng mga maimpluwensyang grupo ng Bahwang at Jiuyu na umiral. Minsan, may ilang mga assassin na lumitaw, ngunit sa pagkakataong ito ay lumitaw na silang lahat. Sa sandaling iyon, isang taong natatakpan ang mukha ay nagtalukbong sa kanilang sarili. Ang kanilang mga mata ay mukhang masama at ang kanilang mga kamay ay parang sa isang napakatandang tao. Ang taong iyon ay may hawak na itim na tableta at ang kanilang boses ay parang paos. Sino ang gustong magkaroon nito? Mabubuhay ka lang kung kukunin mo ito. Isang tableta. Ang karamihan ay hindi naniniwala na ito ay gamot, naniniwala sila na ito ay lason. Ginagarantiya ko sa iyo na ito ay makapagpapagaling sa iyo. Sabi ng taong iyon na may katiyakan. Ngunit nanatiling tahimik ang karamihan. Bakit ipinagkanulo ng mga alagad na iyon ang kani-kanilang grupo? Ano ang papel ni Emperor Dong sa kwentong iyon? Kahit na nasugatan din ng ilang tao ng Qi Empire, mapagkakatiwalaan kaya ng mga tao si Emperor Dong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1478, ang pagbagsak ng mga emperador. Nagulat si Emperor Yan. Gusto niyang umalis gamit ang isang bakanteng espasyo, ngunit lumitaw ang mga bitak at hamarang sa kanyang daan. Sa tingin mo makakaalis ka? Tanong ng kakalusob lang kay Emperor Yan. Sa kasamaang palad, ang tableta na iyon ay mabuti, ngunit walang may gusto nito. Itatago ko ito para sa sarili ko, sabi ng matanda na may paus na boses. Ang malakas na cultivator na katatapos lang umatake kay Emperor Yan gamit ang kanyang earthen territory ay naglabas ng mas maraming earth energies. Muling bumagsak ang enerhiya kay Emperor Yan. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at biglang nakita ang mga mapanirang enerhiya na umaapi sa kanila. Tumalon si Emperor Yu sa harap ng kanyang mga disipulo, pagkatapos ay yumanig ang lupa, at biglang lumitaw ang isang matayog na bundok sa itaas ni Linfang at ng kanyang mga kapwa disipulo. Ang earthen territory ay bumagsak sa bundok na dahan-daang kumaluskos at sumabog. Ligtas sila. Guro, sigaw ni Fu Hei na nasugatan din. Bukod doon, ang iba pang miyembro mula sa Imperial Assassin Union ay gustong salakayin ang mga emperador na sinalakay na. Ang isa sa kanila ay napakalakas at inatake ang emperador mula sa Sunset Pavilion. Agad niya itong pinatay. Siya rin ang unang emperador na namatay. Ang mga emperador ay namamatay. Ang karamihan ay nanunood habang pinapatay ng mga ilaw na iyon ng kanilang mga emperador. May isang katamtamang antas na emperador at 8 mababang antas na emperador, pati na rin isang dosenang cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Nilinggan ni Emperor Yu ang paligid. Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumipat patungo kay Emperor Yu. Ang katamtamang antas na emperador ay tumingin kay Emperor Yu, Linfang at sa iba pa. Biz. Ang malakas na cultivator na iyon ay tumalon pasulong at lumipad patungo kay Emperor Yu. Gayunpaman, mabilis na nawala si Emperor Yu at ang 5 iba pa sa loob ng isa pang bundok. Nang mawala si Emperor Yu at ang iba pa, isang gintong lalaki ang lumitaw sa halip. Ang katamtamang antas na emperador ay dumaong kung saan naroon si Emperor Yu, at isang malaking bunganga ang nabuo pagkatapos ng pag-atake. Saan ka pupunta? Sigaw ng cultivator na lumilingon sa paligid. Sumabog ang lupa, at lumitaw ang mga bitek. Boom! 10,000 metro ang layo, muling nagpakita si Emperor Yu, Linfang at ang iba pa. Malig na ngumiti ang katamtamang antas na emperador. Dahil nandito ka, bakit nagtago? Sabi ng katamtamang antas na emperador. Mga hagong na tunog kasama ng mga nakakapasong puting ilaw na pinatay. Iyon ay mga sword lights, ngunit dahil sa napakabilis ng mga ito, sila ay nasusunog sa hangin habang sila ay naglalakbay. Malamig na umungol ang katamtamang antas na emperador. Pagkatapos ay lumitaw ang isang hole sa hangin at hinaranggan ng espada. Muling nagpakita si Emperor Yu at ang iba pa, hindi naman sila ganoon kalayo. Sinulyapan ni Linfang ang katamtamang antas na emperador, ang kanyang puso ay tumibok ng buong bilis. Sino ang mga assassin na iyon? Nakakagulat, may hamarang sa pag-atake ng nakakatakot na assassin na iyon. Mas maraming cosmic energies ang bumaha sa lugar. Illusion cosmic energies. Ang emperador mula sa Magic World Heavenly Palace ay namatay na. Iyon ang pangalawang emperador. Ang karamihan ay namangha. Emperor Dong, ikaw ay isang katamtamang antas na emperador, kahit na nalusan ka, maaari ka pa ring lumaban at pumatay ng mga mababang antas na emperador. Ikaw ang nag-organisa ng event na ito, kaya bakit hindi mo kami tulungan? Tanong ni Emperor Yu, pasensya na, kung aatake ako, hindi ko mapoprotektahan si Qian. Katwiran ni Emperor Dong. Biglang gumalaw ang nakakasilaw na mga ilaw patungo kay Emperor Dong.
Isang assassin na may mahabang espada ang umaatake kay Qian. Slash. Ang mga mukha ni Emperor Qi at Emperor Dong ay namutla habang sumisigaw sila. Subukan at manggahas. Walang sumagot sa kanila. Tanging espada at walang laman na cosmic energies ang gumagalaw patungo sa kanila. Sirain. Sigaw ni Emperor Dong. Lumitaw ang mga nakakasilaw na ilaw at pinalibutan si Qian, ngunit nasira ang mga ilaw sa sandaling maabot sila ng lakas ng espada. Boom boom. Nakakamatay na mapatla ang mukha ni Qian. Gusto niyang lumayo ngunit nakulong siya. Kaharap niya ang mga emperador, kaya wala siyang magawa. Sirain. Sigaw ni Emperor Qi na naglalabas ng mga gintong walang laman na enerhiya sa espasyo. Paanong si Emperor Qi ay hindi apektado ng lason? Tanong ni Emperor Yu sa sandaling iyon. Si Emperor Qi ay biglang natakot at nagulat. Sa sandaling iyon, ang mga sword energies ay lumipat patungo kay Emperor Qi ng buong bilis. Biglang nagbago ang mukha ni Emperor Dong. Nawala siya at muling lumitaw sa itaas ng Qian. Gusto niyang protektahan si Qian, gayunpaman, ang espada ay dumating sa parehong oras. Bakit hindi gumagamit si Emperor Dong ng cosmic energies para harapin ang mga mababang antas na emperador na iyon? Sabi ni Emperor Yu, mukhang kinakabahan din si Emperor Dong. Pagkatapos, ang sword energies ay tumagos sa lalamunan ni Qian. Patay na ba si Qian? Naisip ng karamihan. Ano ang nangyayari? May mga pagdududa sila tungkol sa mga emperador ng Qi Clan ngunit ngayon ay pinatay si Qian. Talaga bang walang kinalaman ang kaganapang ito sa Qi Clan? Slash. Ang nakakatakot na lakas ay sumalakay sa katawan ni Qian at tuluyang nasugatan siya. Lumitaw ang apoy ng galit sa mga mata ni Emperor Dong at Emperor Qi habang pinapanood nila si Qian na namatay. Matapos patayin ng dalawang assassin si Qian, nawala sila at muling nagpakita sa malayo habang naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Sa kabilang panig, muling lumitaw ang mga cosmic energies. Isa pang emperador ang namatay. Ang emperador mula sa Church of the Seer. Sa maikling panahon, 3 emperador ang namatay at si Qian. Parang mamamatay na rin si Emperor Yan. Nalungkot si Fu Hei, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pakiramdam niya ay wala siyang kapangyarihan sa harap ng lahat ng mga emperador ng pagpatay. Ang katamtamang antas na emperador ay nag-iipon ng lakas ng kulog, at kung aatake siya, maaari niyang patayin ang sinuman. Buti na lang, so far, nagmamasid lang siya. Patayin sila, sabi ng katamtamang antas na emperador na nakaturo kay Emperor Yu, Lin Feng at sa iba pa. Agad na lumipat ang mga silhouette patungo sa kanila. Pakiramdam ni Lin Feng at ng iba pa ay masusuffocate na sila. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1479, Condensation of Strong Cultivators. Ngayon ay sinisimulan na nilang patayin ang mga emperador na hindi pa inatake ng sorpresa, gaya ni Emperor Yu. 3 emperador. Mukhang nag-aalala si Emperor Yu. 3 emperador ang pupunta para sa kanya. Nakakatakot na hukbo. Mayroon ding 2 emperador na nakatayong walang ginagawa na handang salakayin ang sinuman na may panandaliang paunawa. Hindi ko akalain na mamamatay ako ng ganito. Isip ni Emperor Yan. Kahit na nakinig ang mga kaaway sa katamtamang antas na emperador at tumakbo patungo kay Emperor Yu, alam na nila na dapat nilang salakayin siya. Sino ang nasa likod ng lahat ng iyon? Bilisan mo, sabi ng katamtamang antas na emperador. Boom! Tumalon si Emperor Yu at nagpakawalan ng isang pag-atake sa bundok. Pagkatapos, nawala si Emperor Yu, Lin Feng at ang iba pa sa Earth and Cosmic Energies. Slash. Yumanig at nabasag ang lupa. Isang emperador ang sumalakay sa bundok gamit ang mga lakas ng espada. Nawala ang 3 emperador at lumipad sa loob ng bundok. Sirain. Sigaw ni Emperor Yu, muli siyang nagpakita na may suot na earthen armor. Si Lin Feng at ang iba pa ay nabalot din ng earthen energies. Ilusyon. Biglang sabi ng isang tao. Ang mga ilusyon na cosmic energies ay tumaas sa hangin. Bigla, napagtanto ni Lin Feng na ang kanyang mga kapwa-disipulo at guro ay hindi na magkasama. Nasa magkahiwalay silang bakanteng espasyo. Kayong dalawa, lumaban kayo sa emperador, lalaban ako sa iba. Sabi ng isa sa kanila. Ang dalawa pa ay lumipat patungo kay Emperor Yu habang ang isa ay pumunta kay Lin Feng at ang iba pa. Slash. Sa sandaling iyon, isang nakakatakot na cosmic energy ang dumaan sa kanyang harapan at agad siyang tumigil. Ilipat. Galit na sigaw ng katamtamang antas na emperador. Pagkatapos, ang emperador ay nagpatuloy sa pagtakbo patungo kay Lin Feng. Biz. Pinalibutan ng mapang api na enerhiya si Lin Feng. May impresyon siyang masasakal siya hanggang sa mamatay. Kahit na nakalusot siya sa ika-6 na layer ng Zunqi, wala siyang magagawa laban sa mga emperador. Maging ang ilang mga emperador ay namamatay sa paligid nila. Ang cultivator na iyon ay iniunat ang kanyang kamay patungo kay Lin Feng habang naglalabas ng ilang cosmic energies. Mamatay. Namutla ang mukha ni Lin Feng. Pakiramdam niya ay wala na siyang pagkakataon. Hindi. Sigaw ni Lin Feng habang pinakawalan ang Demon Qi. Paano siya mamatay? Nang papatayin na siya ng mga cosmic energies, biglang bumaba mula sa langit ang nakakatakot na sword energies. Naramdaman ni Lin Feng na hamina at nawala ang mga enerhiyang umaatake sa kanya. Sino? Mukhang galit na galit ang gustong pumatay kay Lin Feng. Sino ang tumulong kay Lin Feng? Sa di kalayuan, lumitaw si Sword Chi at sumipol.
Ito ay isang sinaunang sword chi. Dong. Isang tunog ng metal. Sino yan ngayon? Naisip ng karamihan. Nakatingin ang lahat sa malayo. Dong. Isa pang tunog ang lumitaw ng may lumitaw na silweta sa tuktok ng hagdan. Isa itong matandang lalaki na maraming kulubot sa mukha. Bagamat matanda na siya, matalas naman ang mata niya. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kanila. Gaano kalakas? Naisip ng karamihan. Ang sinubukang patayin si Lin Fang ay mukhang galit na galit. Ang katamtamang antas na emperador ay mukhang natakot. Siya yun. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Emperor Qi. Papalapit ng papalapit ang matanda, ang kanyang damit ay kumikislap sa hangin. Kahit na siya ay mukhang napakatanda, siya rin ay mukhang hindi kapani-paniwalang makapangyarihan. Nakilala siya ni Lin Fang dahil nakita na niya siya noon sa Janj, noong kinuha niya ang espada ni Emperor Wu Tianjian. Wala itong kinalaman sa iyo. Sabi ng katamtamang antas na emperador sa matanda. Masyado kang lumayo. Sabi ng matanda. Ang katamtamang antas na emperador ay mukhang galit na galit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, tila mas mapagbantay siya. Biz. Lumitaw ang isa pang silweta. Nakakatakot din ang itsura ng taong iyon. Isa pang katamtamang antas na emperador. Ang karamihan ay namangha. Brother, tulungan mo akong magayos. Sabi ng katamtamang antas na emperador na nakangiti sa malamig na paraan. Sige. Sabi nung taong paos na boses na kalalabas lang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, mas maraming tao ang lumitaw. Lahat sila ay nakasuot ng plated bamboo hat at walang makakakita sa kanilang mga mukha. Masyado kang naiinip. Sabi ng isang cultivator na may naka-plated na sombrerong kayan. Ang kalahati ng kanyang katawan ay natatakpan ng kanyang sombrero. Mga manunood, 18 sa kanila. Ang daming namangha. Nagulat si Lin Fang ngunit ngumiti at naisip. Parang napakasimple ng paraan ng pag-iisip ko. Kahit sino ay maaaring magsuot ng naka-plated na sombrero na kawayan, kaya walang limitasyon sa bilang ng mga watchers. Mukhang galit na galit ang mga assassin. Ang ama ng tagamasid. Ang katamtamang antas na emperador ay tumingin sa cultivator na nakasuot ng isang naka-plated na sombrerong kawayan na lumitaw sa kalangitan. Pagkatapos ay sinabi niya, "Kumanda ka, paano pa namin kayo matatalo?" Sabi ng ama ng mga tagamasid na walang pakialam. Pagkatapos ay nakipagkamay siya at biglang lumitaw ang mga nakakasilaw na palaso sa lahat ng kamay ng mga watchers. Tinutumbok nila ang malalakas na cultivator mula sa Imperial Assassin Union. Hindi sumagot ang taong iyon. Ang katamtamang antas na emperador na lumitaw sa malayo ay tumingin sa matanda. Mayroong 4 na katamtamang antas na emperador, 2 laban sa 2. Sana hindi ka na makisali. Sabi ng cultivator na iyon sa matanda. Naparito ako para protektahan ang ilang tao. Wala akong pakialam sa iba. Mahinahon at walang pakialam na sabi ng matanda. Salamat, kamahalan. Mahinahong sabi ng taong iyon. Pagkatapos ay sinabi niya sa ama ng mga tagamasid. Marami pa akong mga emperador. Naisip mo ba na ang mga emperador ng Bahuang Province at Jiuyu ay napakadaling patayin? Sabi ng ama ng tagabantay. Nagsisimula ng magtalo ang Watchers at ang mga miyembro ng Imperial Assassin Union. Isang dambuhalang patpat ang nagbura sa langit at isang dambuhalang itim na silweta ang nakahawak dito. Ang kahoy na stick ay lumipat patungo sa isang assassin. Ang taong iyon ay gustong umiwas sa pag-atake ngunit nabigo. Agad siyang nadodge hanggang sa mamatay. Nakakatakot na lakas. Naisip ng karamihan. Iyon ay ang Great Ape Emperor. Bakit hindi ka umatake? Hinihintay mo bang mamatay? Tanong ng Great Ape Emperor na sinusubukang gisingin ng ilang tao. Maraming emperador ang nagsimulang magpakawala ng kanilang lakas. Medyo gamaan ang pakiramdam nila dahil nandyan ang watchers para tumulong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1480, Flinching. Sagipin mo ako. Sigaw ng isang boses. Tumingon ng mga tao at nakita si Emperor Sikong na inaatake ng 2 assassin. Nawalan na siya ng braso at dumudugo ng husto. Sinulyapan iyon ng ama ng mga tagamasid, ngunit tila nag-iisip. Si Emperor Sikong ay kaibigan ni Emperor Qi at Emperor Dong, kaya bakit hindi mo siya tulungan? Biglang sabi ni Emperor Wen. Ngunit ang Wen clan ay hindi kaibigan ng Sikong clan at ang Qi clan, hindi talaga umaasa si Emperor Wen na may magliligtas kay Emperor Sikong. Ang Sikong clan ay may katamtamang antas na emperador, bakit hindi siya lumabas? Tanong ng iba. Sumimangot ang karamihan. Ang emperador ang hindi pa nagpapakita, ang umatake sa mga emperador kasama ang Imperial Assassin Union. Hinaharang niya ang isa pang katamtamang antas na emperador at pinipigilan siyang umatake. Slash. Ang mga nakamamatay na enerhiya ay nagselyo sa espasyo. Gayunpaman, hindi pa rin lumitaw ang katamtamang antas na emperador na iyon. Isang nakakakilabot na sigaw ang narinig nang mawalan ng isa pang braso si Emperor Sikong. 2 assassin mula sa Imperial Assassin Union ang nang-aapi sa kanya at walang tigil na umaatake sa kanya. Sino ka? Galit na tanong ni Emperador Sikong. Naglabas siya ng walang laman na espasyo na cosmic energies gamit ang kanyang mga mata, ngunit ang 2 assassin ay pumasok sa isa pang bakanteng espasyo at naglabas ng sarili nilang cosmic energies. May ibang nasa mas mahirap pang sitwasyon kaysa kay Emperor Sikong, si Emperor Yan. Halos mawala na siya ng tuluyan.
Hinaharang ni Emperor Deva Mara at ng isang watcher ang mga cultivator na umaatake sa kanya, ngunit siya ay nawawala sa isang apoy. Fu Hei, halika dito. Sabi ni Emperor Yan kay Fu Hei. Guro, duguan ang mga mata ni Fu Hei. Masyadong matindi si Emperor Yan kaya hindi makalapit si Fu Hei. Pagkatapos kong mamatay, pamamahalaan mo ang bundok apoy. Sabi ni Emperor Yan. Tumanggo si Fu Hei, ang kanyang mukha ay nakakamatay na mapatla. Mukha siyang wasak. Hindi niya matatanggap ang lahat ng iyong apoy na cosmic energy ng mag-isa, karamihan sa mga ito ay lilipas at mawawala. Bigyan mo siya at ipaghihiganti kanya. Sabi ng matandang lalaki sa tabi ni Lin Feng, itinuro si Lin Feng. Dahan-daang lumingon si Emperor Yan at sinulyapan ng matanda at pagkatapos ay kay Lin Feng at tumanggo. Sige, ang disipulo ni Emperor Yu at Emperor Shi ay isang hindi kapanipani walang henyo. Tama ka, pagkatapos ay lumipat ang mga cosmic energies mula sa katawan ni Emperor Yan at lumitaw ang dalawang ilaw. Isang ilaw ang lumipat patungo kay Lin Feng at isa patungo kay Fu Hei, na agad na tumagos sa kanilang mga katawan. Ang nakakatakot na cosmic energies ay biglang nagpakulo ng kanilang dugo. Apoy. Naramdaman ni Lin Feng ang mga lakas na nanag sa kanya. Siya ay nag-aalala na siya ay masunog sa kamayan. Sa kasamaang palad, hindi siya isang emperador, kaya mahirap para sa kanya na i-assimilate ang mga enerhiyang iyon. Si Emperor Yan ay naghihingalo, at maaari niyang ipadala ang mga enerhiyang ito kapag siya ay namamatay. Huwag mong sayangin ang mga ito, linisin mo ang iyong katawan sa kanila. Sabi ng matanda kay Lin Feng. Tumanggo si Lin Feng at ipinikit ang kanyang mga mata habang nararamdaman ang purong cosmic energies. Nilinis ni Lin Feng ang kanyang katawan ng maraming uri ng enerhiya noon. Lalong lumakas ang kanyang fire energies. Hindi na mamalayan, nagsimulang mag-init ang kanyang katawan. Si Fu Hei ay ganoon din. Sa likod ng Fu Hei, may lumitaw na fire silhouette na parang fire spirit. Si Fu Hei ay tila may celestial fire body type. Hindi. Sa sandaling iyon, isang boses ang umalangaw sa hangin. Isang espada ang tumusok sa ulo ni Emperor Sikong at ang kanyang ulo ay sumabog. Ang kanyang cosmic energies ay naging isang liwanag na pumutok sa kalangitan. Patay na rin si Emperor Sikong. Ang karamihan ay namangha. Ang Imperial Assassin Union ay sa wakas ay nawalan ng kalamangan. Mabilis na namatay ang mga hindi emperador. Kahit na nalasan ang mga emperador, madali nilang napatay ang mga taong wala sa antas ng emperador. Tungkol sa dalawang malalakas na cultivator na kakapatay lang kay Emperor Sikong, sila ay lumilipat na ngayon patungo kay Emperor Qi. Tulungan mo akong patayin sila. Sigaw ni Emperor Qi. Sinabi ko kay Emperor Dong na tulungan ang ibang mga emperador, ngunit hindi niya ginawa. Kaya bakit ka namin tulungan? Sabi ni Emperor Yu habang nakikipaglaban sa isa pang emperador. Si Emperor Dong at Emperor Qi ay mukhang wasak. Kalimutan na natin ang ating mga alitan at tulungan ng isa't isa. Sigaw ni Emperor Dan. Nais niyang makipagtulungan kay Yu at Emperor Qi para labanan ang mga asasin. Si Emperor Qi at Emperor Dong ay mga kaaway ko, nakakagulat na gusto mo silang tulungan. At saka, parang ang dalawang Qi Emperors ay hindi gaanong apektado ng lason. Naniniwala ako na nakipagtulungan ka sa kanila at lumikha ng lason. Sabi ni Emperor Yu, nakipag-ugnayan ba ang mga mamamatay tao kay Emperor Dong at Emperor Qi? Ginawa ba ni Emperor Dan ang lason? Maraming emperor ang nag-isip ng ganoon sa sandaling iyon, ngunit bakit pinatay ng mga assassin si Qi Yan noon? At bakit nila pinatay si Emperor Sikong, ang kaibigan ni Emperor Qi? Ngayon, sasalakayin din nila si Emperor Qi. Iyon ba ang halagang babayaran para sa isang tuso na alyansa? Nakakabaliw ang labanan. Ang dalawang katamtamang antas na emperador ay nakikipaglaban sa dalawa pang katamtamang antas na mga emperador. Ang isang katamtamang antas na emperador mula sa Imperial Assassin Union ay malapit ng mamatay. Ang isa pang katamtamang antas na emperador ay nakikipaglaban sa ama ng mga tagamasid. Takasan. Sa wakas, galit na sumigaw ang katamtamang antas na emperador. Nagsimulang tumakas ang mga miyembro mula sa Imperial Assassin Union. Nabigo ang mga assassin at ngayon ay tumatakas. Hindi sila masyadong hinabol ng mga watchers at ng mga emperador. Ang mga assassin mula sa Imperial Assassin Union ay hindi kapanipaniwalang malakas, kaya hindi sila maaaring maliitin kahit na habang tumatakbo. Ang dalawang mababang antas na emperador ay nakikipaglaban pa rin kay Emperor Qi, matigas ang ulo nila na patayin siya. Hindi mo ba narinig? Sabi ng isa sa mga katamtamang antas na emperador. Ang dalawang cultivator pagkatapos ay lumayo ng buong bilis. Magkikita tayong muli. Sabi ng dalawang katamtamang antas na emperador habang umaangat sa ere. Hindi nila pinatay ang ama ng mga tagamasid at ang katamtamang antas na emperador na nagtatago. Si Emperor Yan ay patay na rin. Binuksan ni Lin Feng at Fu Hei ang kanilang mga mata at tumingin sa mga bangkay. Pareho silang mukhang malungkot. Huwag kang masyadong malungkot, si Emperor Yan ay hindi pa ganap na patay. Sabi ni Emperor Yu, magagawa ng mga emperador na iwaksi ang kanilang makajos na kamalayan kung hindi sila ganap na patay. Nagulat si Lin Feng ngunit bumalik sa kanyang katinuan. Gayunpaman, upang mabawi ang kanyang kasalukuyang lakas, kakailanganin ni Emperor Yan ng napakahabang panahon. Si Yan Di ay isang perpektong halimbawa ng ganoong kaso. Nakakalungkot na hindi natin sila kayang sirain. Sabi ni Lin Feng na nakatingin sa mga assassin mula sa Imperial Assassin Union na tumakbo palayo.
Kahit sa parehong antas, mahirap silang patayin. Walang pakialam na sabi ni Eryu. Hindi pa rin alam ni Lin Feng kung paano ibahin ang mga emperador sa mga tuntunin ng antas ng pagilinang.